Sa kabila ng matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal noong Biyernes, kinwestiyon ni Senador Robin Padilla kung bakit nagmatsyag ang P-8 Poseidon aircraft ng US Navy. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense, tanong ni Padilla, hindi ba kayang gawin ng Philippine Coast Guard ang mandato nito nang walang tulong mula sa Amerika? Hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. I have to be very honest about it. It made them more confident, and their morale is also high, knowing the fact that the U.S. government is watching over the sky, and documenting whatever is happening. Giit ni Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, nagtagumpay ang paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre hindi dahil sa Amerika, kundi dahil sa tapang at galing ng mga Pilipinong personnel. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky. Hindi po tayo susuko dyan kay may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Ang pangamba ni Padilla, baka lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea dahil ang Chinese Coast Guard tinapatan ng US military aircraft. Pero sa batas ng China, nasa ilalim ng militar ang Coast Guard nito. Nilinaw din ni Senador Francis Tolentino na hindi eroplanong panggera ang P-8 Poseidon. Ayon naman sa maritime expert na si Jay Batong Bakal, kung magkagulo sa West Philippine Sea, kasalanan ito ng China. Wala rin siyang nakikitang mali sa presensya ng P-8 Poseidon dahil sa freedom of navigation and overflight. Wala tayong ginagawa na provocative. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Nag-upisa mangyari bandang 2021. Iginiit ng armed forces na nakahanda itong depensahan ng ating teritoryo. Ni ROTC wala tayo. Paano nating sasabihin na handa tayo? Yung mga kabataan natin busy sa TikTok. In fact, we are preparing the necessary contingency plans. When the time comes, tawagan nyo kami, lalaban kami doon, samahan namin kayo. Para kay Senate President Mig Zubiri, dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Nangako rin siyang daragdagan ang budget ng Coast Guard, Defense Department at ang munisipalidad ng Kalayaan kung nasaan ang Pag-asa Island. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, dapat ilipat ang confidential funds ng ibang civilian agencies sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. Amor Santos, CNN Philippines.